Bakit nga ba differential type ang ating ginamit dito sa Honda PCX 160 mga ka-sidecar? Kasi yung kagandahan kasi sa differential type yan, pag pinigilan mo yung kabilang gulong, ay yung kabilang gulong lang na nakaangat yung iikot. Ang purpose kasi niyan, pag liliko ka, hindi ka ladkad, hindi ka gaya nung diretsuhan mga ka-sidecar. At ang kagandahan pa ng differential type, pwede mo siyang lagyan ng reverse gear. So kagaya niyan sa ginawa namin na conversion sa Honda PCX 160. Ang combination nga pala ng ginawa natin dyan ay kadena at saka differential. So yun, nagamit tayo ng mga sprocket dyan. Ang isang sprocket ay 52 mga ka-sidecar. Ang isa naman ay 16. So high speed yung ating conversion na ginawa dito sa Honda PCX. Samahan nyo ako mga ka-sidecar na panoorin ang bidyong ito hanggang dulo dahil ituturo ko sa inyo kung paano ko nga ba ginawa step by step ang tatlong gulong na ito sa Honda PCX 160 na mayroong di atras. Ayan, ituturo ko sa inyo mga ka-sidecar para magkaroon kayo ng kaunting idea kung sakaling mag-DIY kayo sa inyong mga talyer o di kaya plano nyong gawing tatlong gulong yung mga motor nyo mga ka-sidecar. Ayan. Ang una kong ang ginawa dyan mga ka-sidecar ay pininturahan ko na lahat ng kanyang mga bracket para maganda-ganda na tignan dahil nga ito na yung kanyang pinaka-final na assembly doon sa motor. So pagkatuyo nga lahat ng aking mga pininturahan mga ka-sidecar, inipon ko na nga lahat yan para makita nyo kung gaano nga ba karami ang piyasang kakailanganin natin para mabuo yung tatlong gulong. So itong hawak-hawak ko, yan ay dating hub ng PCX. So nilagyan na lang ng sprocket. Yan yung unang kinonvert natin. At ito naman, spacer lang yan para hindi bumitaw ang sprocket, para hindi mabunot. At nilagyan ko na ng tornilyo mga ka-sidecar at hinigpitan na. At yan naman kasunod, yan yung DIY na swing arm. Yan ang magiging silbing connection papuntang differential at hinapitan ko na rin. At ito namang sa kabila mga ka-sidecar, yan din yung DIY na swing arm. Bali, kabilaan lang yan. Kung mapapansin nyo lang dyan, putol yung kabila. Yung isa naman buo. Ang purpose kasi niyan ay ang pag-maintenance ng mga panggilid at saka yung air cleaner. At pagkatapos, ikinabit na nga namin yung balagbag sa gitna. Ang purpose niyan ay papunta doon sa mismong shock mga ka-sidecar dahil putol nga siya. Pagkatapos, kinabit na nga namin yung kanyang pinaka-shock mga ka-sidecar. Ang pagbuo ko nga pala nito mga ka-sidecar ay inisa-isang hinulma dito sa mismong body ng PCX. Pagkatapos ay kinalas lang yan mga ka-sidecar at pininturahan na. Bali, ang ginawa na lang natin ngayon ay binuo na lang uli mga ka-sidecar. Yan namang hinawak-hawakan ko, yan ay hindi ko na lang alam kung anong tawag yan. Bracket lang yan mga ka-sidecar. So may silbi yan. Diyan nakapatong yung mismong shock. Yan, diyan nakapatong yan mga ka-sidecar. At diyan din nakakunik yung reverse gear. Ang kasunod naman nating binuo dito mga ka-sidecar, yung hawak ko, ang tawag dyan ay reverse gear. May nabibili niyan sa online, sa Lazada or Shopee mga ka-sidecar. Bali, ito palang reverse gear at saka differential mga ka-sidecar, yan ay wala pong nabibili na pit na sinasalpak na lang dyan. Ginawa na lang natin dyan ay nilagyan natin ng bracket, nilagyan ng base plate yung pinaka differential at saka itong reverse gear. So DIY lang din ang nangyari dyan mga ka-sidecar. Bali, sa ganitong ang sitwasyon mga ka-sidecar ay kinakailangan nga ng malawak na pangunawa at saka malawak na imahinasyon para mabuo mo ang ganitong klase na DIY. Kung mapapansin nyo nga dyan mga ka-sidecar ay sinalpak ko na yung number 16 na sprocket at pagkatapos sinalpak na rin itong pillow block na bearing. At pagkatapos nga nating isalpak ang pillow block na bearing ay kinabit na rin natin yung kanyang mga tornilyo mga ka-sidecar. Pinagtulungan na nga naming buhatin itong differential dahil may kabigatan nga yan. At pagkatapos kinabit na nga namin ang kanyang mga tornilyo. Bali, detachable ito lahat mga ka-sidecar. Kung magkaroon ng problema at maintenance, madali lang siyang kalasin at ibalik. At ito na nga mga ka-sidecar, pagkatapos nga nating ikabit ang kanyang differential, ikinabit na rin natin itong mismong kadena niya. Kung mapapansin nyo nga dyan mga ka-sidecar ay malaki yung pinagkaiba niya doon sa manual na motor. Yung kasing sa manual na motor ay nasa unahan ang maliit na sprocket. Ito namang automatic ay nasa huli ang maliit na sprocket at nasa unahan naman ang malaking sprocket. Pagkatapos kung ang kinabit ang kanyang kadena mga ka-sidecar, kinabit ko na rin itong kanyang brake caliper.
So disc brake nga pala yung ginamit nating preno dito mga ka-sidecar, para sigurado talagang malakas ang preno. Pagkatapos ko nga kinabit ang kanyang brake caliper, kinabit ko na rin itong kanyang gear selector mga ka-sidecar, para yan sa forward and reverse. So may nabibili niyan mga ka-sidecar sa Lazada or Shopee. Ang pangalan pala niyan sa Lazada mga ka-sidecar ay forward and reverse gear selector. Yan, search nyo lang mga ka-sidecar, makikita nyo yan. At ito na nga mga ka-sidecar, at kung nagustuhan mo ang video ito, please paki-like, comment, and share na din mga ka-sidecar. Pagkatapos ko nga kinabit ang gear selector niyan mga ka-sidecar, ay kinabit na rin ang kanyang tambutso. Dahil nga ikakabit na itong mga gulong niya para matisting na namin. So yun, nilagyan ko lang muna yan ng dalawang stud mga ka-sidecar. Excited na kasi na ma-test drive itong ginawa natin. So yan nga pala mga ka-sidecar yung kanyang resulta sa ginawa natin. Panoorin nyo na lang mga ka-sidecar. Reverse. Nakababa. Reverse. Okay. Tapos kabila naman. Yan, dito ka yan. Okay. Forward.